Turingang mahirap ang ating bansa, ngunit hindi maikakailang mayaman ang ating kultura. Hindi lang natin ito masyadong pinapahalagahan. Ito pala ang tinaguriang Golden Tara. Posibleng isa rin sa mga naalis o pinapo-lapo ng panahon niya. Lapu-Lapu wore 2 earrings. It would have been like this. O baka hindi pa natin ito lubusang natutuklasan? Bakit hindi natin balikan ang mga pamana ng ating kasaysayan, ang mga maituturing na yaman ng ating lahi? Iilan lamang ang nakatala sa kasaysayan ng Pilipinas kung ano o sino tayo bago pa dumating ang mga Kastila. Buhay ang Kabanawang Ra! Sa grandiosong epic seryeng Amaya, Pinapangako. Magkikita tayong muli. ipinapakitang sibilisado na noon ang mga Pilipino, malayo sa pinalabas ng mga Kastila na natagpuan nila tayong mga mangmang at walang alam. Kaya binansagan tayong Indio. Walang ginoong iibig sa isang tulad mong may dugong uribon! Bago pa man daw tayo naging kolonya ng Espanya, mayamang-mayaman na raw ang ating kultura. At kung naghihirap ang bayan natin ngayon, noon, tila saganang-sagana tayo. Sa ginto. Kaya marami akong suot na ginto dahil mga asawa ng mga datu, pinapamulutian nila ng mga gold. So ito yung mga isa sa mga treasures nila. Kasi alam mo na merong nakapatong dyan sa ulo mo, hindi ba? Na hindi mo naman palaging sinusuot, hindi mo palaging nararamdaman sa pang-araw-araw na paggalaw mo. It adds confidence sa amin, lalo na to play the character. Pero ang mga ginintuang burloloy na nakapalamuti sa mga tauhan ng Amaya, hindi raw bunga lang ng malikot na imahinasyon. Hango raw ang mga ito sa mga sinaunang gintong alahas na sinuot ng ating mga ninuno. Dito sa Ayala Museum sa Makati, matatagpuan ang exhibit na Gold of Ancestors, kung saan ibinasa ang ilan sa mga kagamitan sa epic seryeng Amaya. Dito, mamamangha ka sa mahigit 1,000 piraso ng gold artifacts na pinaniniwala ang binuo noong pang 10th century o mahigit 1,000 taon na ang nakakaraan. May mga alahas, sinturon, mga figurin, mga mythological characters at iba-iba pang mga kagamitan. Ang mga Pilipino noon, marunong na silang mag-process ng raw gold. Even then, bago nga naligaw si Magellan at napunta sa Cebu noong 1521, ang mga naninirahan dito sa mga isla na ito ay gumagamit na ng ginto para sa pang-araw-araw nilang buhay. Kagaya ng paggawa ng mga bowls, mga necklaces, hikaw, at marami pang mga ibang bagay na gamit ay ginto. Mga gintong death mask naman ang ipinantatakip sa mukha ng mga yumao. Patunay lamang na ang ginto, bahagi raw ng buhay ng mga sinaunang Pilipino, mula pagkapanganak hanggang kamatayan. At hindi lang yan. Karamihan sa koleksyon ito ng Ayala Museum, 22 hanggang 24 karat gold ang tinuturing na pinakamataas at pinakamagandang uri ng ginto. Kaya talaga bang maraming ginto dito sa Pilipinas? There's really a lot because ang Pilipinas has gold as a natural resource. Aside from all these things na
made out of articles already deposited or have been buried as treasures. That's why we Filipinos should really be proud of all this, because this really would be part of our culture. It's our heritage. Sobrang yaman daw talaga noon ng Pilipinas sa ginto. Sinasala raw ng ating mga ninuno ang ginto sa ilog o batis. At saka hinuhulma o hinuhugis gamit lamang ang mga sinaunang kagamitang bato. If you try to examine further, nakahugis siya into the shape of a coconut shell na maaaring dun iminold. Mayroon dyan mga diadems na ang pagkaka-weave niya is your banig. Mayroon din mga beads dyan fashioned after the suso. So talagang makikita mo na dito na hukay, dito nagmula. Sa katunayan, sa Boxer Codex, isang manuscript kung saan naitala ang pamumuhay ng mga Pilipino nang una tayong nakasalamuha ng mga Kastila noong 16th century. Inilarawan ang mga sinaunang Pilipino na naaadornohan ng ginto. Ang ibang araw, halos puro ginto ang kasuotan mula ulo hanggang paa. Kung titignan ngayon, tila ba napakamaluho pala ng ating mga ninuno. Ano naman dito sa mga nakadisplay sa inyo ang masasabing nung unang panahon, meron din tayong royalty? The wall at your back has all these crowns in various forms. So may social strata. Noong pa man. So noong unang panahon, may mga tao, mapalalaki man o babae, na nagsusuot ng mga ganyan, mga palamuting pang-ulo na would differentiate them from the commoners. Pero isa na marahil sa pinakamahalagang ginto sa koleksyon ng Ayala Museum, ang Golden Regalia. Isang halter na halos 4 na kilo ang bigat. Makikita rito kung gaano kaingrande, kabusisi at kadetalyado ang pagpuproseso noon ng ginto. Ang ganda ng design. As you can see, it's made out of gold thread, gold beads, and a cord made out of gold in the middle. Sa loob may ginto pa rin yan, eh? Posible din ba na itong mga artifacts na ito galing sa ibang bansa, no? At hindi talaga gawa dito sa atin? In fact, there's a group of scholars claiming na hindi nga daw atin yan. Yes, na pwedeng loot again na dinala at na ilibing dito sa Pilipinas. Pwede yun. But ang isang proof is the notion that marami tayong ginto as mineral. And the designs are Pinoy. Pero alam nyo ba na ang ilan pala sa mga gintong artifacts na naka-exhibit dito sa Ayala Museum, nahukay lamang ng isang ordinaryong tao. Dito sa mismong bundok na ito, sa Sitio Magroyo, sa munisipyo ng San Miguel sa Surigao del Sur. Nagbago ang buhay ni Berto noong 1981, mahigit 30 taon na ang nakakalipas. Mayroon ko nakitang isang nagkislap, pinulot ko, kinuha ko, binuhusan ko ng battery solution, tinapunasan ko, pagtingin ko, ginto na talaga. Pagtingin ko sa dulo, pagtingin ko sa tabi, pagtingin ko sa kabila, marami pala. Iba-ibang klase. May porcelas, may necklace. At dahil hindi malaman ang gagawin sa mga nahukay niyang kayamanan, sumangguni si Berto sa kanyang kaibigang pari, si Father Francisco Olviz. Napagkasunduan nilang sa simbahan na muna itago ang ilan sa mga ginto. Si Father Olviz din ang tumulong kay Berto para mabenta mga ginto sa Maynila. Umuwi na kami dito sa Surigao, so mayroon ako ng pera. Bili ako ng mga gamit, bili ako ng bahay, bili ako ng iba-iba pa. Hindi nagtagal, parang apoy ng kumalat ang chismis. Sa swerteng tumama kay Berto, ang bundok tuloy ng Sitio Magroyong di nagsanoon ng mga tao para mag-treasure hunting. Subalit, marami talagang nasisilaw sa kinang ng ginto. Maraming naghangad sa mga ginto ni Berto. Pinagbantaan pa nga raw ang buhay ng kanyang pamilya.
kaya't pansamantala silang lumipat sa Dumaguete City. Pero kinalaunan, nagpasya na rin siyang bumalik ng Surigao del Sur. Sige, tuloy. Ngunit halos 5 taon lang daw nakapagbuhay milyonaryo si Berto. Ito ang bahay ko na nabili noong sa pira ng ginto. 60,000 niya ang pagbili ko nito. 2 taon, umakyat sa taas at saka kinuha na yung susi sa asawa ko. Binuksan yung mga ano. Ano pong mga nakuha nila, sir? Mayroong pira. Mayroong mga gamit namin. At mukhang totoo nga na ang pinakamadaling maubos ang perang hindi pinaghirapan. Dahil ngayon, ang bahay na ito na lamang ang natira sa lahat ng mga naipundar dati ni Berto. Sa ikalawang palapag ng kanilang tahanan, ipinakita sa amin ni Berto kung saan itinago niya noon ang mga ginto. Tagal na ito, mga ano pa ito. Tawag sa bulan, kaban. Sa kasalukuyan, pagsasaka ng kanilang lupa ang pinagkakaabalahan ni Berto. Wala rin daw siyang pinagsisisihan sa mga nangyari. Ipinagpapasalamat na lang daw niya ng ilang mga gintong aksidente niyang nakita na ibenta sa pamilya ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin, na makalipas ang mahigit 20 taon, nakakita ng tamang pagkakataon para ipahiram ito sa Ayala Museum upang masaksihan ng mga Pilipino. Pagka yung mga tao na paano, ano bang nangakuha mo? Ang sabi ko, punta lang kayo ng museum, sa Real Museum, makita mo yun. Kaya yun nakatatak na ang pangalan ko. Pilipino nagawa yan. Kaya hanggang sa sumusunod ng mga renisyon, makita sa mga Pilipino, ganun din. Habang narito sa Ayala Museum ang mga natuklasang ginto ni Mang Berto, mananatili raw buhay ang kanyang alaala bilang isa sa mga nakadiskubre ng mahalagang kayamanan sa kasaysayan. Kahit pa kung tutuusin, nagkatotoo kay Berto ang kasabihan, na ginto na, naging bato pa. Mabuting araw ang mga gintong natagpuan ni Berto, narito pa sa Pilipinas. Dahil isang gintong estatwa na natagpuan sa Agusan del Sur noong taong 1917, nasa isang dayuhang museo na ngayon sa Amerika, ang Golden Tara. Paano nangyari ito? At higit sa lahat, maibabalik pa kaya ito dito sa Pilipinas? Ang nakaupong estatwang ito, may taas na humigit kumulang 7 pulgada, may bigat na 4 na libra, at gawa raw sa 21 karat na ginto. May magarbo din itong headdress at kung ano-anong burloloy sa katawan. Sa itsura nito, sino mag-aakalang nagmula pala ito dito sa Pilipinas? Ang Agusan image na mas kilala sa Tulad tawag na kahit anong kwento na may Golden kinalaman sa ginto, Tara. pinaka-interesante pa rin kung paano na-discover ito. Ayon sa kasaysayan noong July 1917, pagkatapos na isang malakas na bagyo, isang babaeng manobo ang di sinasadyang nakadiskubre ng Golden Tara, di umano sa pampang ng Wawa River sa Agusan del Sur. Dito sa Barangay Cubo Esperanza, Agusan del Sur, nakilala ko si Aling Constancia, ang apo raw ng tinutukoy na babaeng manobo. At sa kauna-unahang pagkakataon, mabibigyan na ng pangalan ng nakapulot ng Golden Tara, si Bilay Campos. Ano po ba to dati? Gubat pa yan. Isasama raw ako ni Aling Constancia kung saan di umano napulot ng kaniyang lola ang Golden Tara. At laking gulat ko na hindi sa mismong Wawa River ang aming sadya. Saan po nakuha yun exactly? Dito. Dito? Dito sa lugar na to? Malaking puno yan. Oh, yan ba yan? Oo. Yung aking lula, nagpunta doon sa
o malaking kahoy kasi magdumi siya. Tapos nakita niya yung may kumikidlap sa likuran niya. Pagkuha niya, nakita niya na manika talaga. Ang nakitang manika ni Lola Bilay, yun na pala ang Golden Tara. Ang salitang Tara ay pangalang Sanskrit. Isa itong diyosa sa Vajrayana Buddhism. Paano nyo nalaman na talagang malaking bagay ito? Yung lola ko, ignorante. Hindi pa Hindi po niya alam? Oo, hindi alam. Ayon sa mga nakatala, kumalat daw ang balita sa diwata na nakita ng babaeng manobo. Hanggang nakumbinsi siya ng dato ng kanilang tribo na isuko ang diwata. Sanoy Deputy Governor ng Agusan na si Blas Baclagon. Kaya ang estatwang ito tinawag din dating Buwawa ni Baclagon o Ginto ni Baclagon. Ngunit iba ang binunyag sa aking kwento ni Aling Constancia. Binenta niya? Wala, hindi. Ano ginawa po niya? Hindi. Ano po ang ginawa niya? Dinakaw. Ninakaw sa kanya? Sa yung maliit na kaban. Totoo man o hindi ang bersyon ng kwento ni Aling Constancia, ang sunod na lang na nakasulat sa kasaysayan mula kay Baclagon. Ang Golden Tara napunta sa pagmamay-ari ng Agusan Coconut Company, kung saan malaki raw ang pagkakautang ng gobernador. Subalit noong 1918, tinangka pa raw ng Amerikano si Dr. H. Otley Beyer na hikayatin ng gobyerno ng Pilipinas na bilhin ang Agusan image para sa National Museum. Ngunit dahil sa kakulangan ng pera, hindi ito naganap. Hanggang noong 1920, naging malaking item ang Agusan image sa Manila Exposition, kung saan naibenta ito sa mga Amerikano sa halagang 4,000 piso. Kung i-adjust sa inflation, 1,537,386 pesos and 59 centavos na ang katumbas ng Golden Tara ngayon. Ang Golden Tara, dinala noong 1922 sa Field Museum of Natural History sa Chicago sa Amerika. Ang stand dito, if all cultural properties are legally acquired by a foreign institution, sa kanila yon. Pero kung illegally acquired, we have the right to claim it. Nahihirapan na tayong makuha. Yan ang... Kasi nga, binili na siya. Ano pong pakiramdam niya doon? Sayang. Ano pa yan? Makaahon ng aming kahirapan. Kapag pumunta ka sa lungsod ng Butuan sa Agusan, agaw eksena ang kulay gintong rebultong ito na may taas na 3 talampakan. This artifact was subsequently acquired by the American in 1922 and bought by the wife of Governor General Leonard Wood. This part of Mindanao was part of the Majapahit Empire. Maging sa kanilang mga souvenir shop, mabibili ang imahe nito. Ito ang mga replika ng Golden Tara. Bagamat nanghihinayang sa pagkawala ng isang tunay na yaman, ang mga opisyal ng Agusan del Sur, wala raw balak bawiin sa Amerika ang Golden Tara. Ang sa amin man lang makahingi kami ng tulong, assistance para ma-develop namin yung lugar na pinanggalingan, parang mayroong historical landmark. Yun ang namin na sana maka-access kami ng tulong galing sa US. Ngunit iba ang opinyon ni dating Senador Aquilino Pimentel na sa kanyang huling privilege speech sa Senado, nagpahayag ng mosyong ibalik ang Golden Tara sa Pilipinas. Wala pong halaga sa pera yung mga treasures na ganoon para sa bansa. Kaya kailangan sisikapin nila na mabawi po natin yun at sa magandang pakikiusap. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa Field Museum of Natural History sa Chicago. Agad nilang tinanggihan ang hiling namin na makuhanan ang Golden Tara sa kanilang museo. Subalit hindi pa rin kami sumuko. Makalipas ang ilang pangpalitan ng komunikasyon, sa wakas, pumayag na rin silang kunan namin ang Golden Tara sa kanilang mismong museo sa Chicago sa Amerika.
Taong 1893 pa matikas na nakatindig ang Field Museum of Natural History sa Chicago. Dito nakadisplay ang ilan sa 21 milyon nilang koleksyon ng mga artifacts at fossils mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama na rito ang tinuturing na pinakamalaki at pinakakumpletong nabuong kalansay ng Tyrannosaurus Rex na dinosaur sa kasaysayan, na pinangalanan nilang Zoo, at sa kanilang Granger Hall of Gems. Kahilera ng pinakamagagandang diamonds at iba pang mamahaling bato sa buong mundo. Masisilayan ang isa pang yaman, ang tila mailap na orihinal na Golden Tower. Ito pala ang tinaguriang Golden Tara. Ay, salamat naman at nakita na kita. Pero dito, ang tawag po sa kanya ay Agusan Gold Image. At ito nga pong maliit na figurine na ito na gawa sa ginto. Napakalaking impormasyon na naibibigay tungkol sa pamumuhay natin noong 13th century. Di ko inasahang mamamangha ako ng ganito nang makaharap ko na ang maalamat na Golden Tara. Naisip ko tuloy, ganito rin kaya ang naging pakiramdam noon ni Lola Bilay nung una niyang makita ang manika ng ito. Ayon kay Jamie Kelly, ang collections manager sa Anthropology Department ng The Field Museum, 1922 pa raw nasa kanilang museo ang Golden Tara. Mr. Kelly, tell us, how did the Field Museum acquire this golden image? The figure ended up in the hands of a U.S. Government official. And the local archaeologists' hands. There was some concern about what was going to happen to this piece. We couldn't share it with the public there in the Philippines. There was some fear that maybe it could be melted down for its value in gold. So there were fundraising efforts here in Chicago because of Chicago's involvement with previous expeditions to the Philippines by anthropologists. One of those was Faye Cooper Cole, who is a curator here at the Field Museum. Louise Wood, whose husband Leonard Wood served over in the Philippines. Shayla Matthews, who is a professor of divinity in the Divinity School at the University of Chicago. So they worked together to raise funds to purchase the piece. Nagsagawa rin daw sila ng pag-aaral tungkol sa estatwang ito. I mean, we tested it doing X-ray fluorescence to see what its carat in gold was, and it's certainly above 18 carats, but it's a gold alloy. It has some copper, some silver in it. Walang dudang natatangi ang pagpapahalagang binibigay ng Field Museum sa Golden Tara para itong maliit na poong nakakulong sa salaming eskaparate. At bagamat estatwa, parang tunay na tao kung ilarawan ito ni Jamie. When you talk about her, I see like she was a real woman. She looks like a woman in meditation, trying to encourage others. I mean, especially if she was, in fact, an offering goddess, encourage others to do the same in terms of their religious beliefs and how she might have been used in that context. Subalit hindi lang Golden Tara ang bagay na mula sa Pilipinas na narito sa Field Museum. Isinama ako ni Jamie sa isang tila top secret na location. Kung saan daw nakatago ang ilang pang Philippine artifacts na nasa kanilang pangangalaga. This is a woman's shirt, and this is a Tingian rice planting stick. Aabot daw sa 10,000 artifacts mula sa Pilipinas ang nakatago sa kanilang storage room para higit na maprotektahan, at 3 sa mga ito ang inilabas niya sa aking pagbisita. Ang blusang ito ay blusa po na gawa daw ng Blaan tribe, tribo ng Blaan. Ito ay sa bandang Davao sa Mindanao. Kung ating po titignan, ito ay talagang masusing ginawa ng kamay. Isa-isa bawat hibla. Napaka-intricate ng design. Ito pala ay mga shells
na matyagang hinugis ng ganyan para ito naman ay maadorno dito sa blusa na ito. Mahigit 100 taon na mula nang nadala dito sa Chicago ang mga kagamitang ito ng ating mga ninuno. Pero kitang-kita na nasa maayos pa ring kondisyon ng mga ito. Lahat ng mga ito, kinolekta ng mga Amerikanong anthropologist nang pumunta sila ng Pilipinas mula 1907 at 1910. Isang adorno na ginagamit ng mga kalalakihan ng unang panahon at kinopya daw ho ang ngipin ng mga baboy damo. Kinarve po nila ito mula sa nakar, sa mother of pearl. Sa pagtatapos ng araw na ito, may naramdaman akong pagmamalaki bilang isang Pilipino. Nang gintong estatong ito na natagpuan sa Agusan, ganun na lang kung pahalagahan ng mga banyaga sa ibang bayan. I've never seen anything like it. It must be the most valuable thing in here, but it's beautiful. It's gold and it's big. I mean, it's probably pretty heavy. Mr. Kelly, is there a possibility that the golden image can be returned to the Philippines? No, I really can't answer that. I don't know the answer to that. But it's something that if a request were made, it's something that the museum would certainly have to consider. Bukas man ang Field Museum sa posibilidad na maibalik ito sa Pilipinas. Wala pa rin itong kasiguruhan. Oo nga't nasa mabuting kalagayan ang Golden Tara sa Amerika. Pero hindi ko pa rin maiwasang maisip. Iba pa rin sana kung personal itong makikita ng ating mga kababayan. Lalo pat tila maaaring marami pa itong ibinyag na mga ginintoang lihim tungkol sa ating kasaysayan. Bangang ito walang kaparis sa Timog Silangang Asya. May 2 kamay na nakadikit sa mismong katawan ng banga. At ang pinakatakip, may disenyong ulo ng tao. May nakatawa, may malungkot. Kumakatawan daw sa hitsura ng mga tao noong unang panahon, may 2,000 taon na ang nakakaraan. Ngunit hindi basta-basta ang mga misteryosong bangang ito dahil ito raw ang nag-uugnay sa buhay at kamatayan ng mga sinaunang Pilipino. Ito ang mga maitom jars ng Sarangani. Taong 1991 nang di sinasadyang madiskubre ng isang grupo ng mga rebelde ang nooy tinatawag na Ayub Cave. Sa Barangay Pinol sa Maitom, Sarangani, isang bayan sa Mindanao, ginto raw ang inaasahan ng mga rebelde na makukuha sa kuwebang iyon. Kaya hiningi nila ang tulong ng Amerikanong geologist sa si Michael Spadafora. Pero tila higit pa raw sa halaga ng ginto ang kanilang natagpuan. Mga anthropomorphic jar o mga bangang may forma at itsurang tao. And the mouth of the cave had quite a lot of pottery shards and human skeletal pieces. I knew they were certainly very old. Ang mga bangang ito pinaniniwalaang nilikha noong 5 BC, panahon pa ng Metal Age. Hindi rin tulad ng mga bangang nilalagyan ng tubig. Ang mga bangang ito pinaglalagakan noon ng mga labi ng tao, mga secondary burial jar. Dahil maliliit lang yung vessels na nasa loob o yung mga pottery sa loob ng malaking vessel, daliri lang at saka ngipin lang ang pinipili nila, hindi nga yung mga long bones. It shows that during this time, napapanganak pa lang si Kristo, meron na tayong maunlad na kultura kamukha nito.
Ayon pa kay Dr. Eusebio Dizon, scientist 3 ng National Museum, na pumunta pa mismo sa Mindanao para pag-aralan ang mga natuklasang maitom jars, muntik na raw nilang hindi abutan ang mga banga noong unang pagpunta nila sa Mindanao. Pinakita sa akin yung koleksyon. Nakasako na yung iba. Handa na nilang ibenta kung kani-kanino pala sa mga hapon. So kinausap ko nga, sabi ko, wag naman, balato nyo na lang to sa atin, sa kultura natin to. Sabi ko, kung lalabas pa ito ng ibang bansa, sayang naman. Just the entrance of the cave, going up to the middle part. Pinuntahan ko yung kuweba, tinignan ko how much damage has been done kasi the cave was dug for treasure hunting. So sa aking assessment, sabi ko, naku, may mahuhukay pa rito sa gilid-gilid. Hindi raw naging madali ang lahat para sa grupo ni Dizon, lalo pat ang paligid ng kuweba, pugad dati ng mga rebelde. Minamadali namin yung trabaho dahil every now and then binibisita kami ng mga ibang grupo doon na may mga dalang kidnap victims. Inuubos yung pagkain namin. Mahirap na experience at maraming sleepless nights. It's really something for national treasure. Makalipas ang ilang buwan ng paghuhukay, sa wakas, mahigit 100 ulo pa raw ng maitom jars ang naisalba ng pangkat ni Dizon. Lahat ito sinasabing humigit kumulang 2,000 taon na ang tanda. Subalit hindi lahat ng mga banga nadala ni Dr. Dizon sa National Museum. May ilang hindi malayong nakuha na raw sa kuweba bago pa man dumating si Dizon. Ito di umano ang mga bangang pinaniniwalaang umiikot sa black market ngayon. May maabot daw ng 300,000, 400,000. Dumarami din yung mga nangungulekta. Kaya tumataas yung value. Ang mga maitom jars itinuturing ng National Cultural Treasures at Important Cultural Properties. Ibig sabihin, bawal itong ibenta o ilabas ng bansa. Ang bagong batas ngayon, which is the National Cultural Heritage Act of 2009, ito yung Republic Act number 10066. May penal provision dito na may penalty of 200,000 pesos and imprisonment. Pero paano nga ba nangyaring kumalat ang mga maitom jars sa merkado? Para sagutin ang katanungang iyan, dumayo kami sa mismong bayang pinagmulan nito. Pagdating sa turismo, naghihintay pa lang daw matuklasan ang itinatagong ganda ng bayan ng maitom sa Sarangani. Ngunit ang pinakaiingatan nilang yaman, matatagpuan daw sa kanilang munisipyo. Ganda ma'am, no? Ganda ng pagkakaano niya. Amazing talaga. Sa unang beses na makita ko ang mga bangang ito, di ko maiwasang mapaisip. Ito rin kaya ang itsura ng mga sinaunang Pilipino? Ano po yung ginagawa ho ng municipality para ho, kumbaga, i-save itong mga to, itong mga itom jar? Kasi napaka-importante niya ho, diba? We agreed with the National Museum na mailalagay ito dito. So that way, we would like the people to be really aware of the heritage that they have. Nabigla ako sa aking natuklasan. Ang mga banga palang nakadisplay sa munisipyo, mga replika lamang. Nilagay ito dito, replika lang siya, di ba? Kasi like what you said, wala naman kayong space para ilagay yung mga jars na ginagawa sa National Museum. We have to make sure that yung original andoon that is really well guarded. But we would also want the people to know here in Maitom and our visitors that comes here that we had these things here. Maski replika lang, at least malalaman nila kung ano talaga. Pero pag nagkapera na, yes. At may building na. Oh, yes. We meron would na tayong like museum. Ang tangi raw original na maitom jar na nasa kanilang pangangalaga, mga basag na. Kamay. But yung color niya talagang black. Kaya siya maitom. Tama? Tama po ba, Mayor? Ito para siyang ano? Para siyang... Hapon. Hapon ba to? Nakilala ko rin ang byuda ng leader ng grupong nakadiskubre sa mga banga noong 1991.
si Lamia. Para sa inyo, anong mas mahalaga, ginto o itong mga to? Ginto, kasi hindi namin alam kung ano ang ano niyan. Kung alam lang, sana hindi ko na binigayan lahat, tinago ko na. Oo, totoo. Kaya meron ngayon naghahanap. Ang isang ano lang, nagaling ko doon sa ano, tag 100,000. Isang piraso? Yung nakuha namin, kami ni Ayob, nadala talaga ni Dison sa Manila. Lahat? Wala akong tinira sa inyo? Wala. Meron akong isang souvenir, ginawa ng anak ko na project doon. Binigay niya sa eskwelahan. Kinabukasan, sa kagustuhan kong makakita ng orihinal na buo o kahit ulo lang ng Maitom jar, pinuntahan namin ang paaralang tinutukoy ni Lamia. Kasama ko ang tourism officer ng Maitom na si Ernelito Ramirez. Meron nung pinagbigyan daw nung ulo nung jar na ginawang project. Sir, so far, wala kang tayo dito. Wala kayo natanggap? Wala, sir. Ilang taon na po kayong nagtuturo dito sa school na to? Yun, pasok. Nabalitaan niyo ho ba before na merong bata na nag-pass ng ulo? Ayun, alam niyo. Pero hindi ako dito parang doon pa ako sa ibang school. Pero alam niyo po yun? Po yun, oo. Sino ho ang pinagbigyan? Yung guro dito na si Ma'am Torres. Pero napakita ba niya kung ano itsura, kung nasaan? Nakita ko yun noon. Ma'am, nakita niyo? Wala naman dyan sa SLRC namin noon. Parang may naghiram. Si Kuan, si Protasio. Protasio. Yun. At tila nagkakaturoan na. Dahil ayon naman sa umano'y nanghiram ng banga. Hiniram ko yun way back 2000 para i-present doon sa klase ko sa Natchilim of Maitom sa Araling Panlipunan na mga klase. Para maipakita ko na meron palang anthropomorphic jar dito sa Maitom. After 1 month na nandoon sa school, isinauli ko doon sa Reganito Elementary School. Pero hindi ko na matatandaan kung sino kasi matagal na nga eh. Nalaman ko ring may mga orihinal na Maitom jars ang nasa pangangalaga ng mga residenteng malapit sa Ayob Cave na ngayon tinawag na Pinol Cave. Nakatago po talaga, tinago niyo na rin. Ayan! Tingnan nga mo sir kung yan ba yan. Ito yung mga ano. Kasi kitago ko lang yan, hindi ko alam kung anong purpose. Basta tinago ko lang. Ito yung sinasabi niyo nakasama nung ulo at saka nung katawan. Yung yun, nawala na yun. May nagtanong sa akin, sir, na wala kang kwan, sabi niya, yung buo na parang clay. Bibilihin ko ng 150,000, sabi niya. Ayun, na-remember ko yun, hinahanap ko, nawala na yun. Ganun siya kamahal, 150,000? Opo, sir. Oo. Hindi nyo alam na ganun kalaki o Hindi mahal? ko alam, sir, kasi yung sa akin display lang. Eh kung alam ko lang, gitago ko talaga. Mahalaga pala yun. Itatapon ko ng ayan eh. Wag. Hindi ko alam na importante yan, sir. Pinuntahan namin ang mismong kuweba ng Pinol. Mas maliit pala ito kaysa sa aking inaasahan. Sinong mag-aakalang ito ang binansagang pinakamahalagang kuweba sa Mindanao? Mismong mga residente na yung nagsabi na sagrado tong lugar na ito. Kung may mga karamdaman sila, pumupunta sila rito. At ayon mismo sa kanila, gumagaling daw sila pagka nanatili sila rito. Bukod doon, naging sagrado rin ito dahil sa napakaraming artifacts na nakuha rito sa loob. Yung mga banga, yung mga buong banga na ginawa pa ng mga ninuno natin. May mga natira pa, gaya nito, mga sira-sira na. Sabi ng local government, pwede nilang ayusin. Napaka-imposible raw, pero sana mabuo para malaman yung history ng lugar na ito sa Maguindanao. Sasoli ko to ngayon sa local government. Ayon pa kay Arnelito, wala raw nakatalagang gwardya sa kuweba. Ang mga residente lang daw sa paligid ng kuweba ang nagbabantay dito. Saan nakita yung mga yung mga bungo, mga banga? Dito, from yung nakaan sa tabi, pag ito yung cave,
Ito, yan. Sa mga tabi sila. Dyan. Sa tabi. So, ibig sabihin, mababa siya, hindi? Papaganon. Sloping siya. Okay, so parang kunyari, ito yung bunganga, ito yung bunganga, pag ganun siya, pag ganyan. Yan. Sa kalapit naman itong kuweba, ang Sagal Cave, may mga natagpuan din daw ilang piraso ng banga at mga buto ng hayop. Tara, doon tayo sa ito, ang daming basag. Ibig sabihin nung nakita to basag na lahat, hindi kaya dahil sa ginawang quarry? Pwedeng ganun ang nangyari. Pero tingin mo sila rin yung gumawa nito, yung mga nakita doon sa kabilang cave? Pwede nating i-connect na sila din yung mga taong gumawa kasi malapit lang eh. Ang ilang piraso ng basag na banga sa paligid, sadya raw iniwan para sa mga turista. Ay, naayos na nga nila para for kung may mga bisita at least maramdaman nila kung ano yung meron dito. Ano yung nakita for exhibit. Ito yung hinukay. May tubig talaga. Yung sabi nila hanggang ano raw to, dibdib. Posibleng itong tubig na to, napakatagal na panahon na rin. Mismong sila rin yung gumawa, yung mga ninuno natin na gumawa nitong kuweba na to. Sa kabuuan ng aming paglilibot, kapansin-pansin ang pagiging handa ng mga escort naming pulis. Bakit kailangan may kasama talaga? For security reasons, para in case na magkaroon ng eventualities, at hand, andito na kami. Pero may pumapasok ba rito na tagalabas? Paminsan-minsan, sir. Anong possible na pwede nilang gawin? Hindi natin maiwasan yung mga sa bandang kabila, magkaroon ng posibilidad na mag-hostage, ganun. Nakalulungkot na mismong sa bayan ng Maitom, wala nang makikitang buong Maitom jar. Ngunit noong 2008, nasabat sa Maitom ang 22 lalagyang naglalaman ng mga basag na anthropomorphic jars. Galing pa ito di umano sa Sultan Kudarat. 16 sa 22 sako narito ngayon sa Sarangani Police Provincial Office. Nagtanong-tanong kasi ako kung saan nakuha, anong importance, anong value, and they were not also informed yung inabutan ko kung ano ito. So we are treating it as to be exact, parang basura na lang. Ang grupo pa nga lang daw namin ang nagka-interes na hanapin ang mga ito. Actually, first time ko nakita na ganitong itsura eh. Kala ko yung mga jars lang yan. Hindi nakita ko parang may mga kamay, mga ano. Dati kasi, yung mga yan, nandito sa loob. Secured. Ngayon, dito na lang nakatago ito. Wala naman kasing kami nakitang value or importance. So, for me, personally, sa tingin ko is, bakit ko itatago ito na? Baka itatapon ko. Ngayon, alam mo, gagawin namin yan, ibabalik namin dun sa loob. Dapat kunin na lang, ipadala na lang sa National Museum kahit na ibarko. Kesa tatapon na lang, kasi product ito ng kultura ng mga nauna sa atin, about 2,000 years ago. Ay, hindi pwedeng ulitin ito. Hindi kamukha ng puno, tutubo uli yan. Ito, hindi na. Hanggang ganun na lang. Ang ilan sa mga sakong nakumpiska dinala sa National Museum. Dito nila nadiskubre na ang mga bangang ito naiiba sa Maitom jars kahit pa anthropomorphic. So may pagkakaiba kung titingnan nyo yung nakadisplay na mga Maitom na na mga ganito. Mas parang ganito na yung mga Maitom. Yun nga, yung mga pagkapango ng mga ilong, karamihan sa Maitom matatangos yung ilong eh. Yung nose bridge nila, kamukha nito to. Mas parang Maitom ang type. Ito hindi wala siyang nose bridge masyado. Sayang nga kasi makikita natin dito, may nakialam din, ginasgas nakakawalang gana yun siyempre, hindi mo na magagawa ng scientific study. Isa na namang pamana ng ating kasaysayan ang natuklasan. Tila hindi raw nalalayo sa mga bangang ito ang pagkatao nating mga Pilipino. Pira-piraso na naghihintay lamang mabuo para mas makilala natin kung sino ba talaga tayo. Tulad na lang ng hikaw na ito. Ito kaya ang magiging daan para mas makilala natin ang unang bayaning Pilipino na si Lapu-Lapu? Inilarawan siya ng kasaysayan bilang matapang na dato ng Mactan.
ang nanguna sa pakikipaglaban sa unang pagtatangka ng mga Kastila na sakupin ang Pilipinas. Hindi tulad ng iba nating mga bayani, kaunti lang ang naisulat tungkol sa kanya. Ngunit muling napukaw ang interes sa kanyang pagkatao dahil sa isang natagpuang sinaunang hikaw sa Cebu na sinasabing posible raw pagmamay-ari ni Lapu-Lapu. Kung magagawi ka sa bayan ng Bolhoon sa dulong katimugan ng Cebu, 3 oras mula sa Mactan, para ka raw bumalik sa sinaunang panahon. Kaya ang Bolhoon, binansagang Cebu's Heritage Frontier. Pero ang yaman ng bayang ito, matatagpuan daw hanggang sa ilalim ng lupa. Isang tanghaling tapat nung Hunyo, inabutan namin naghuhukay ang mga archaeologists ng National Museum na sina Jojo Bersales at Ame Garong. Mga dalubhasa sila sa pag-aaral at pagtuklas ng mga sinaunang kultura. Isang ancient burial site ang kanilang nadiskubre, malapit sa isang lumang simbahan. Tinatayang 15 o 16 na siglo na raw ang tanda ng libingang ito. Let's start with the head. Sa halos isang buwang paghuhukay rito ng mga taga-National Museum, 15 bangkay na raw ang kanilang nahanap. These burials help us understand na meron talaga mga tao sa Bolhoon at sa Cebu before the coming of the Spaniards. It helps bolster the belief at the ating facts, no? Ating beliefs na dumating ang mga friars dito because there was a settlement here that could support their lifestyle. Ayon sa mga archaeologists, bago pa man daw tayo masakop ng mga Kastila, may sistema na raw tayo ng paglilibing sa ating mga mahal sa buhay. Isa rito ang paglalagay ng 2 kamay ng mga namayapang babae sa kanilang ari bago sila ilibing. Samantala, pinagkukrus naman daw ang mga braso ng mga lalaki na nakapatong sa kanilang dibdib bilang simbolo raw ng lakas at katapangan. You'll find the same practice sa Negros and sa Bohol. So right now, even if these islands are jealous of each other's development and progress, we can all unite when we look at the past. Dahil naman daw sa mataas na respeto sa mga yumaong kamag-anak, pinababaunan daw sila ng bagay o gamit na may kinalaman sa kanilang noong nabubuhay pa. Sa paghuhukay ni na Jojo at Ame, may nakuha na raw silang ilang palayok na karaniwan daw ipinababaon sa mga namatay na babae. Patalim o punyal naman ang hawak o nasa tabi ng mga lalaki. Ngunit malaking palaisipan sa mga archaeologists ang nahukay nilang isang bangkay. Bagamat babae raw ito, punyal daw ang hawak ng bangkay at pugot ang ulo nito. Kailangan mo isuot ito eh. Okay. Kasi we need to protect the bones from contamination sa modern times. So. What you can do, you can use sa isang kamay mo. Pwede namang tanggalin. Pwede na siya tanggalin. Hindi naman sin yan. Iyon. Okay. Saan na ito kukunin natin dito? It's a spearhead, I think, or a kind of tool, an iron tool. Squeeze ay tanggalin ito. Ayun. Paniwala ng mga eksperto, 400 to 500 years old nga itong metal tool na to. At posibleng ginamit to sa pangangaso at self-defense nung taong inilibing dito na napag-alaman na babae din dahil nga doon sa position ng kanyang mga kamay. Tila noon pa man, may matapang na talagang mga babaeng mandirigma. Katulad ng karakter ni Amaya. Samantala, maaaring natutunan daw ng mga taga-Bolhoon ang paggawa at paggamit ng palayok, ceramics, alahas at punyal sa pakikipagkalakalan nila sa mga kalapit bansa. Isang pruweba nito ang mga nakuhang Chinese at Japanese ceramic. Sa isang silid naman sa ilalim ng kampanaryo ng simbahan sa Bolhoon, agaw pansin ang mga guhit na ito. Bagamat panahon na ng mga Kastila nung naitayo ang simbahan, tila pinapahiwatig ng mga guhit
na matagal nang daungan ng malalaking barko ang pampang ng Bulhoon. Mahigit 20 larawan ng mga barko ang nakaguhit sa dingding ng kampanaryo. Yung Bulhoon talaga, sir, natural harbor talaga, sir. Makita mo sa kuwang, makita mo na very deep din yung water dito sa Bulhoon. So, ideal talaga. Ideal talaga. Pagparadahan. Paradahan. Sa isang teorya, maaaring mga pirata o mga mangangalakal daw ang mga ikunulong sa silid na ito dahil mataas ang bintana ng kampanaryo. Maaari raw nagpatong-patong ang mga ito para silipin ang mga nagaganap sa labas ng kanilang kulungan at iginuguhit naman nila ang kanilang mga nakikita sa dingding ng silid para ilarawan sa iba pa nilang mga kapwa bilanggo. Even ngayon kami, sir, hindi namin alam yung medium nito, sir, yung materials na ginawa nila. Pero for the past 200 years, pero nandito pa rin siya. Pero ang pinakamahalagang pamana raw ng mga ninuno ng mga taga-Bulhoon, mga ginto. Sa maliit na museyong ito sa loob ng kumbento, nakalagak ang mga gintong gamit na nahukay sa Bulhoon. Kabilang na ang ilang mga kwintas at porselas. Pero ang umaagaw ng interes ng marami, ang hikaw na ito na maaaring may kaugnayan daw sa ating pinakaunang bayani, ang dato ng isla ng Mactan, si Lapu-Lapu. May katangkaran daw ang may suot ng hikaw na ito at maraming nakapalibot na bagay sa kanyang labi. Meron siyang ceramic na bottle at may pottery. It's quite unique. And we suspect he was someone important to the community. And this was personal because this was found on the right earlobe, where the earlobe would have been. Posibleng isa rito sa mga maaaring suot ni Lapu-Lapu ng panahon niya. The description of Pigafetta is Lapu-Lapu wore 2 earrings. It would have been like this. Para mabigyang linaw ang pagkakakilanlan ng nasabing hikaw, inimbitahan namin si Dr. Jocelyn Guerra, nagpakadalubhasa sa sinaunang pamumuhay ng mga Cebuano, si Jojen Pascual, historian at nag-aral ng kabayanihan ni Lapu-Lapu, at si Jojo Bersales, ang archaeologist na nakahukay ng misteryosong hikaw. Dito sa Museo Sugbo, nakadakdang kilatisin ang hikaw mula sa Bulhoon. Sir Jojo, dun sa pagkakaposisyon nung burial site, burial number 20, kung di ko nagkakamali, kung saan nakita itong gold earring na ito, pwede nyo bang isilarawan sa amin ano ho yung itsura? Nakaposisyon yung gold earring sa left side yata ng burial. And medyo matangkad siya than the normal burials. At medyo bata, mga around 25 to 30 years old. Strong yung mga bones niya. Lalaking-lalaki ang dating. At hindi lang si Lapu-Lapu ang pangalang lumitaw sa diskusyong iyon. The Spaniards came to the shores of Cebu. There was already a hierarchy in the community. There are things that one needs to distinguish someone from the rest. Because you need to have symbols, that makes it different. Like if you have Humabon, for example, he had earrings, no? 2 earrings. 2 earrings, for that matter. And in fact, when he promised Magellan that he would give him 2 earrings, 2 anklets, something else, and precious stones, no? This was the account from Pigafetta. After his baptism. Would it be safe to say na itong mga klaseng earrings, lalo ng ganung kalaki, it exhibits political power? Kasi ang description ni Pigafetta, they were put in a open square, nakaupo si Humabon, and na-describe niya ang 2 earring. Posible po ba na may ganitong suot si Lapu-Lapu? Oh yes, of course. He would have worn that. But we do not know if he wore it during battle, kasi magdadanggal yan eh. History and archaeology is like putting together a jigsaw puzzle of 1,000 pieces, and we only have 5 pieces. There really is no account of who Lapu-Lapu was, how he looked. The only time was when they had that battle of what we know today is Battle of Mactan. Kung posibleng kay Humabon, posibleng kay Lapu-Lapu rin, sir? If you stretch your imagination further, posible, but
Yeah, that's possible. Kay Lapu-Lapu man o Raha Humabon, o kanino pa mang mandirigma ang hikaw na ito, na sa dinami-dami ng ating mga ninuno, may ilang namumukod tangi ang katapangan na siyang binigyan ng karapatang magsuot ng tinuturing na ngayong misteryosong hikaw. Bagamat hindi malinaw ang ating mga pagkakakilanlan dahil sa mga dayuhang impluensya sa ating lahi, hindi rin maitatanggi ang karunungang taglay ng ating mga ninuno. Patunay rito ang sinaunang paraan ng pagsulat, ang baybayin na pilit binura ng dayuhang mananako. Sa unang tingin, tila mga pilat lang sila sa bato. Ngunit ang mga ukang ito, kapag naunawaan na ang sinisimbolo at napatunayang autentiko, tiyak na magmamarka ito sa kasaysayan ng mga Pilipino. Simple lang ang pamumuhay sa bayan ng Monreal sa Masbate. Pangingisda at pagsasaka ang kanilang kabuhayan. Dito matatagpuan ang pampublikong paaralan ng Rizal Elementary School. Hindi nila akalaing ang kanilang tahimik na eskwelahan mabubulabog ng dahil lang sa mga bato. Maputik yung daanan papunta sa classroom. So ang ginawa ko, inutusan ko yung mga bata na maghanap sila ng bato na gagawin naming apakan. Di sinasadyang napulot ng ilang mag-aaral ng eskwelahan ang dalawang batong may nakaukit na mga pambihirang marka. Ang malaking tipak, ginawang pagpaga ng tsinelas ng mga estudyante. Itinabi naman ang mas maliit na bato. Pero nang makita ng school principal ang mga bato, kinutuban siyang hindi basta-basta ang mga nakaukit dito. Kaya nagpasya siyang isemento ang bato sa pedestal. Tinawag nila itong Rizal Stones. Ang mga nakaukit kasi sa bato, hinihinala nilang mga baybayin. Ang sinaunang paraan ng pagsusulat ng ating mga ninuno. Baybayin yung para sa Tagalog. Yung alibata naman, yun yung mas na kilala. Ito ang pinopularize ng mga textbook na siyang katawagan sa ating sinaunang pagsulat. Nitong Agosto, inabutan ko pa ang isang conference sa mga ekspertong nagsasagawa ng pag-aaral sa mga nakuhang bato. Wala pa pong nakakaalam kung ano nga ba ang tunay na nangyari at pinanggalingan. Ang mas malaking bato, baliktaran ang nakaukit na mga simbolo. Posible raw na inukit pa bago dumating ang mga Kastila. Pero na maghari na raw ang mga Espanyol, unti-unti raw nilang binura sa kaisipan ng mga Pilipino ang baybayin. May tatlong paring nagyayabang noon. Sinasabi nila na meron silang mga sinunog na mga materyales na may kaugnayan sa ating mga sulat baybayin. Sa pilitang itinuro sa ating mga Pilipino ang Latinized Tagalog. Si Professor Rolando Borinaga na mula pa sa Leyte, gumawa ng paunang pagsasali ng kahulugan ng mga nakaukit na simbolo. This is A, and then this is Na. Sa malaking bato raw, tila isinasalaysay ang isang ritual at pagsusumamo sa mga espiritu na tanggapin ang mga alay. One side was written more than 100 years later than the other. Parang ginamit yon na platform ng ritual na kung may baha. Ito yun, we have to make some offering. Nakaukit naman daw sa maliit na bato ang paghingi ng pasintabi sa mga espiritu sa dagat. Pero inamin ni Professor Borinaga na hindi pa tapos ang kanyang pagsasalin at maaari pa itong magbago. Ayon naman sa anthropologist na si Dr. Bonifacio Comandante Jr., ang mga simbolong nakaukit daw sa maliit na bato, posibleng kautusan daw sa pagitan ng mga taong 1400 at 1500.
ang makikita mo doong mga salita ay ta, ha, ma, na. Kung bibigyan ko kahulugan ngayon sa ating panahon ngayon, ang ibig sabihin nun ay yamang di tayo naliliwanagan, magpakahinahon na kata. Hindi ito ang unang pagkakataong may nakuhang mga sinaunang bagay na may nakaukit na baybayin. Noong 1989, nahukay sa isang ilog sa Lumbang ang isang pirasong tansong may nakaukit na baybayin. Tinawag itong Laguna Copper Plate. Nakasaad umano rito ang pagpapatawad ng dato ng Tondo sa pagkakautang ng isang nagngangalang Namuaran taong 900 AD o 900 taon pagkamatay ni Hesukristo. Ang Kalatagan Pot naman na nahukay sa Barangay Talisay sa Kalatagan, Batangas noong 1961, naglalaman ng isang dasal na humihiling sa mga espiritu at anito na pagalingin ng mga may sakit na tao. Convoy po tayo. Ang mga eksperto naman mula sa National Museum of the Philippines muling binalikan ang Rizal Elementary School, nagbabaka sakaling may mahahanap pang ibang artifacts. Paano niyo po pinipili kung alin ay isusupot? Lahat ng posible. Ginalugad nila ang bakura ng eskwelahan. Nang sumunod na araw, mas magandang panahon ang bumungad sa amin. Sunod nilang sinukat ang paligid o nagsagawa ng tinatawag na mapping para tukuyin kung alin bahagi ng lupa ang kanilang huhukayin. Paano nyo napili yung point na yan? Dito nga area kasi nakuha yung bato. Makasakaling dyan din may makukuha. Isa pa. May isa. Posible raw tumagal ng 6 na araw ang kanilang paghuhukay. Ang lalim depende sa cultural layer. Habang may nakikitang artifacts, palalim ng palalim yung huhukayin nyo dun sa square na yun. Bawat batong kanilang mahukay, maingat nilang iniipon at sinisilid sa plastic. Chinese yan. Maaari raw maging palatandaan ng mga ito kung may mga nakabaon pa ring ibang artifacts. Dahil sa paghuhukay ng mga taga-National Museum, dumagsa ang mga tao sa paligid ng eskwelahan. Nagbabantay sa kung anumang kayamanan o anumang mahalagang bagay na maaaring matagpuan dito. Pero makalipas ang 6 na araw ng paghuhukay, wala silang natagpo ang anumang bagay na may kaugnayan sa Monreal Stones. Iminungkahi rin ng National Museum na dalhin sa kanilang tanggapan sa Maynila ang mga bato na kilala na ngayon bilang Monreal Stones para mapag-aralan at mapangalagaan. Pero ang mga taga-Monreal, mariin itong tinutulan. Dapat po bang dalhin sa Maynila ng National Museum o dito lang po sa inyo sa Ticao? Dapat dito lang. Bakit po? Kaya dito man nakuha yun. Pwedeng pwedeng dayuhin ng mga turista. That will add to the attraction para yung mga tourist magka-interest na pumunta dito sa amin. Ngunit habang tumatagal daw ang mga bato sa kamay ng mga hindi eksperto, maaaring manganib daw ang mga ito. Marami kasi ang gustong makahawak sa mga bato. Panay pa ang pagpapalitrato rito. Bakit nyo pinipicturean? Ano siya? Ano yan? Alibata po. Hindi, tawag nila baybayin. Kung lahat ng tao ay hahawak doon, baka mabubura na naman yon. Kasi yung dulo ng ating mga daliri may acid yon. Ang materyales nung mga batong yon ay limestone. Ang limestone ay nagre-react sa acid. Ang baybayin ng ating mga ninuno, di man pa lubusang nauunawaan ng kasalukuyang henerasyon. Hindi naman kayang pipihin ng panahong halos lumimot na rito. Ngunit ang ganitong mga yaman, hindi dapat pababayaan. Kaya may mga museyong nagiging tahanan ng mga ito. Ngunit, kamusta na ba ang kalagayan ng ating pambansang museo? Libu-libong artifacts ang matatagpuan dito.
Namamalas din dito ang ating natural history, pati na rin ang mga pinagmamalaki nating likhang sining. Ito ang tahanan ng mga maituturing na yaman ng ating lahi. Ito ang Pambansang Museo ng Pilipinas. Taon-taon, halos 100 milyong katao ang namamasyal sa isa sa pinakamalaking mall sa bansa. Samantalang, tinatayang kalahating milyon o 500,000 katao lang ang bumibisita sa National Museum kada taon. Kasama na rito ang mga dayuhan. Ang kalapit na bakanting lote ng museo, ginawa na rin ngayong tapunan ng basura. Naku, dump site pala yun. Ano ba naman yan? Ang naturingang showcase ng kultura ng Pilipinas. Dump site ang katabi. Naku, may amoy pa. Nasaan na nga ba ang pagpapahalaga natin sa ating pambansang museo? Anong papel ang ginagampanan ng National Museum sa nation building? Napakahalaga ang role ng Pambansang Museo in the life of our country and our people. Mainly, the National Museum exists to preserve and promote the cultural heritage and natural heritage also of the Filipino people. Nandito lahat ng mga historical and unique objects that really exhibit art and the lives of our ancestors from thousands of years ago. Pero may sapat bang kakayanan ang National Museum para sinupin ang mga pamanang ito? Kulang na kulang din daw ang National Museum sa espasyo at teknolohiya para ma-display lahat ng kanilang mga koleksyon, na ang iba nakatambak lamang sa mga ordinaryong silid. Ngayon, ang ginagawa namin, pagka may funding, gumagamit na kami ng ganito, lalo na yung mga nasa ibaba. Magkaroon man ng baha, hindi siya basta-basta papasukin ng tubig. Ito ay isang buto ng tao, parte ng paa. Napaka-importante nito kasi ito yung tinatawag nating tabon, earliest human sa Pilipinas na date siya na 47,000 more or less. Ang mga iba't ibang artifacts ng mga sinaunang Pilipino, sa kinakalawang na kahadiyerong ito naman nakatago. Ang National Museum po ba sapat ang kakayanan para alagaan itong mga masterpieces natin dito sa museo? Well, we have the knowledge and we have most of what we need, but of course more can be done with better equipment and more personnel. So you have a lot more artworks to bring out. Tons and tons more. At ang kailangan para maipakita na yan sa publiko ay i-upgrade yung ibang galleries na medyo hindi pa up to proper standards. Pero ang mga kakulangan ito napupunan daw ng sipag at dedikasyon ng mga tagapag-alaga ng ating mga kayamanan. Sa conservation room na ito, kinukumpuni o kaya'y sinusubukang ibalik ng mga researcher at technician sa dating anyo ang mga nakukuhang artifacts. Ano ho yung tinatanggal yung yan? Crustaceans po, yung mga concretions na shell, na dumikit. Yung mga dinikit ng mga dumi at ano sa ilalim ng dagat. Sinubukan ko rin kung kaya ko ang ginagawa nilang mano-manong pagsasaayos ng ilang artifact. Ibig sabihin dapat maging Tutulungan namin ng tubig. Para malambot. Malaman. Wow. Magsaka ng... Oh, ang dami ko nakuha. Oo, ayan. Balakubak. Maging yung mga gamit na halos sirang-sira na pagtatagpi-tagpi pa rin daw nila.
Ito yung ginagawa namin. Bali, minimade up na lang namin siya. Tapos, nga-apply ng custom. Tapos, siniscray ko. And then, pag minsan, kinukulayan, pag minsan hindi. Sa ano namang mga aspeto na maaari pang i-improve? That's what we're working on now, is really to upgrade the building. I think everything will flow if we have more visitors in the museum. We have lots of visitors, but we can have much more. We want much more. For that to happen, we have to make the building more friendly and more comfortable. Wow! Tignan mo nga naman. Ito nga yung lumang Senate natin. At ngayon po ay nire-renovate nila ito in time for their anniversary. Nakakatuwang isipin na ang isa sa mga pinakahuling batas na na-ratify dito ay kung inyo maalala yung termination ng US military bases dito sa ating bansa. Talagang makikita mo nga naman dito yung panahon na iyon ng talagang opulent, artistic, pati ang disenyo sa loob ng Senado. Punong-puno po ito ng kasaysayan ng ating bansa. Puspusan din ang mga ginagawang programa ng National Museum para mailapit sa mas maraming Pilipino ang ating pambansang museo. Meron tayong mga workshops for children, meron tayong mga lecture series, at ang ating mga audience dito ay mga teachers, mga estudyante, at iba't ibang sectors ng ating komunidad. Para mahikayat naman nilang bumisita rin sa National Museum ang online community, naglunsad sila ng isang virtual reality site. Sa kasalukuyan, may mahigit 100 cultural properties at heritage sites na ang naideklarang National Cultural Treasures. Higit pa raw sa ginto at mga mamahaling bagay, ito raw talaga ang maituturing na mga kayamanan ng bansa. Itong declared National Cultural Treasures natin are part of our heritage. So we must be very proud of our heritage. Obligasyon natin, being members of the present generation, na ipasa natin ito sa ating mga susunod na henerasyon. Matapos ang maikling pagbisita ko sa National Museum, masasabi kong tunay ngang napakayaman ng ating lahi. Kung personal lang sanang makikita ng lahat ng mga Pilipino ang mga kayamanang ito, natitiyak kong mas taas noo pa nating maipagmamalaki ang ating pagka-Pilipino. On the part of the museum, we're committed to doing everything we can to preserve, to research, and to disseminate and promote all of this for the benefit of the Filipino people. Sa paglingon sa ating kasaysayan, hindi na tayo magtataka kung bakit napakamalikhain ang ating lahi. Mayaman tayo sa mga tradisyon. Noong pa man, naipapahayag na natin ang ating mga sarili. Naging moderno man ang panahon, huwag pa rin nating kalilimutan kung gaano kamaabilidad ang ating mga ninuno. Kung gaano kagiting ang ating mga bayani. At kung gaano kadakila ang ating lahi. Yan ang mga yamang higit pa sa ginto na nananalaytay sa dugo ng bawat Pilipino.